Okay, so let's continue. So, whew, traffic pa lang yun, no? Daming living. Mababa to. Okay. So next we have yun nga. An example of pattern is yung tinatawag nating mode of operation or the modus operandi. So, example of modus operandi, yung napabalita noon na acetylene gang. So, acetylene gang, ang ginagawa po ng mga taong ito is parang na-discuss ko na yata sa inyo ito nung nakaraan. Nabigay ko ng example to. Ang ginagawa po nila, magre-renta sila sa isang bahay na or apartment malapit doon sa kanilang target. Kadalasan target ng mga to, mga pawn shop, ganyan, mga alam niyo pawn shop, yung sanglaan. Ginagawa nila, hinuhukay nila yung floor o yung sahig nung inupahan nila na gusali or apartment. Hukayin nila yun, tapos maghukay ulit sila. Dire-diretso yun hanggang sa makarating sila doon sa silong mismo nung sanglaan or pawn shop na nanakawan nila. So that is acetylene gang. So ayun, may yata ito eh, may video yata eh. O ito. Sa isang pawn shop sa Commonwealth, Quezon City, kaninang madaling araw, nagbabalik si Caroline Bonkin. Huli sa akto ng CIDG, NCR, QCPD at Cordillera PNP ang 7 lalaki at isang babae habang naghuhukay ng butas sa inuupahang apartment sa Barangay Commonwealth kaninang hating gabi. Miyembro umano sila ng acetylene gang na umaatake sa mga sanglaan sa bansa. Nakuha sa kanila ang mga gamit sa paghuhukay gaya ng drill, hydraulic jack, bareta, pati electric fan at gasol. Ilang linggo na silang minamanmanan ng mga pulis. Base sa tape, balak nilang nakawan ang malapit na sanglaan. Mula dito sa inuupahang apartment, hinuhukay ng grupo ang lupa diretso hanggang sa tapat ng target na pawn shop. Ang height ka tao. Parang you eh. Dito siya nagsimula. Baba. Slant pa ganon. Tapos pataas. Pawn shop. Nasa 20 metro na ang nagawa nilang butas na direkta sa pawn shop. Tinatayang sa loob lang ng 5 minuto, kaya na nilang gapangin ang tunnel diretso sa vault. Sa labas kung titignan mo walang nangyayari, pero discreetly nakukuha ng lahat ng laman na alahas ng pawn shop. November 21 ang upahan ng isang engineer ang apartment ni Jenny. Hindi niya alam, binubutasan na pala ang sahig. Balak pa raw nilang upahan ng katabing bahay pero di na siya pumayag. Kasi nung kagabi, nagiinuman daw sila, narinig ng ate ko. Sabi daw ng lalaki, anong gagawin natin? Malapit na tayong umalis dito, 1 buwan na lang. Sa report ng pulis, taga Mountain Province ang mga hinuli ng miyembro ng sindikato. May mga kaso rin sila ng pagnanakaw sa Cordillera Region sa parehong estilo. Caroline Bonkin para sa Umagang Balita. Okay, so that is about the pattern, modus operandi. Example is that the acetylene gang. Yung acetylene gang ngayon, taga ano kasi yan? Di ba sabi taga Mountain Province sila. Galing sila dyan sa sa bandang Car, Cordillera Administrative Region. Kadalasan kasi ang trabaho ng mga nandyan, yung mga miners. Okay? Kaya mabilis talaga maghukay yung mga yan. Alam nila yung ginagawa nila. Ang takin niya, meron silang LPG tank. Hindi ko nga alam kung para sa yun. Maaring para doon sa mismo, no? Sa may pag-acetylene nila. Pampuputol ng mga bakal-bakal. Tama ba? Hindi ko talaga alam kung para saan yun eh. Diba? So that is about pattern. Okay. So next naman is yung tinatawag natin na lead. Okay? Lead. Pag sinabing lead naman, that is a clues or pieces of information that aid the progress of an investigation. Kumbaga ito yung mga pieces of evidence na kung saan kapag hindi po natin nakita itong mga to, ang mangyayari dun sa kaso o dun sa tinatalakay natin na kaso, sa iniimbestigahan natin na krimen, magkakaroon ng tinatawag na blank wall na yung tawag dun kapag wala nang mahanap na lead, ganun.
Pero so long as merong lead, tuloy-tuloy po ang investigasyon. So, maaaring pag sinabing lead, yun yung mga makukuha natin sa mga tinatawag natin na informants at saka informer. Okay. So, that is an example of lead. Okay, lead din yan. Galing sa mga chismosa nating kapitbahay. By the way, we've already discussed about the different types of informers and informant. So I hope hindi na kayo mahirapan dyan. Kahit pa paano meron nang pumasok, diba? Lalo na yung mga tamad na mag-aral talaga dyan. Hello sa inyo. Malapit na ang pag-uusga. Okay, next is what we call tips. So una, pattern. Next, lead. Pangatlo, tips naman. Diba kung iisipin mo parang pare-parehas lang, pero hindi. Magkaiba ang lead sa tip. Pag sinabing tip, that is specifically refers to leads provided by the citizens that aid in the progress of an investigation. Okay, so pag sinabing tip, good example natin dyan is yung Operation Private Eye. Itong programa na to or operation na to, Oplan, okay, yan po ay under the initiative of the Philippine Drug Enforcement Agency, wherein ang alam ko meron pa to hanggang ngayon eh. Kapag meron kayong nalaman, di ba, na merong mga drugs, lalong-lalo na kung maramihan, makakakuha kayo dyan ng pera. Paano, sir? Kailangan nyo lang pong isumbong sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA yung nangyayaring paggamit or paggawa, pagbibenta ng drugs. Ngayon kung gaano karami yung makuha nilang amount ng shabu or drugs or kahit anong drugs under the possession of the suspect, kung ilan yung makukuha sa kanya, meron pong specific na pera na pwede kang makuha doon. Halimbawa, nakalimutan ko na kasi yung parameters nila eh. Halimbawa lang halimbawa ang nakuhang shabu doon sa suspect na isinumbong mo ay nasa 1 tonelada. 1 tonelada, marami yun, di ba? Napakarami nun. So pag 1 tonelada yung makukuha mong pera, sabihin na natin kumari lang nasa 100,000 kasi yung 1 tonelada, billion yun, di ba? Baka umabot pa ng trillion yun. Mahal kaya ang drugs. Paano mo alam, sir? Bumibili ka ba? Hindi. Mahal talaga ang drugs. Kapag pinagbabawal talaga, mahal eh. Yun na yan. Okay? So kung ilan po yung makukuha na amount dun sa drugs na yun at kung anong klaseng drugs yun, meron din specific kung magkano din yung pera na makukuha mo pag nahuli po sila. Kapag nakapagbigay ka ng informasyon or data or information nga sa PDEA. Okay? So that is an example of tip. Ito pala, may nilagay pala ako dito. Ito yung sa Article 5, reward schedule. Ito yung mga reward. Halimbawa dyan, nasa 200 grams to less than 500. Pag sinabi 500 grams, kalating kilo, tama? Okay. 200 grams hanggang sa kulang na kalating kilo. Ang pera na makukuha ay 20,000 pesos. Okay, 20,000 pesos plus 80 per gram in excess of 200 grams. O, di ba? Malaking pera na 'yon. Okay, dito tayo. Kung halimbawa ang nakuha ay 200 kilograms na shabu doon sa suspect or nakumpiska doon sa suspect na isinumbong mo, ang makukuha mong pera ay 1.395 million pesos. Kapag halimbawa lumagpas sa 1.5, okay, 1,500 kilograms yung shabu na nakuha, okay, on every excess of 200 kilograms. Okay, so that is the Operation Private Eye. Diba? Laking pera pala, no? Next, meron pa pala, iba din sa ecstasy.
Sa ecstasy kasi hindi grams ang usapan per tablet naman. Halimbawa, kung nakuha ang tablet sa kanya ay nasa 266 tablet. So 100 pesos per tablet yung ibabayad sa'yo. Yung tableta ganyan. Kasi yung ecstasy kasi, yun yung tinatawag natin na candy drugs. Yan po yung binebenta or hinahalo po ng mga pumupunta sa mga kadalasan sa mga party, sa mga resto bar. Yung may mga sayawan, okay? Kadalasan mga mga kabataan. Kadalasan po mga kabataan yung gumagamit po niyan. Habang nagpa-party sila, umiinom sila ng alak. Minsan hinahalo pa nga nila dun sa alak Naka-tablet po yun, parang mga candy. Ngayon 100 pesos per tablet. Kung 266 yung nakuha mo, di 266 times 100 pesos. O di yun yung makukuha mong pera. Diba? Malaki din. Next one, we have theories. Pag sinabing theories naman, that is a beliefs regarding the base on the evidence, patterns. Meron palang ano meron dito? Ba't ganun? Sobrang haba Tapos wala pang nag-a-assist na tanod. Pambira naman ito mga. Pag ganito sana, may share ko lang patalastas muna. Kapag meron sanang ganitong living, yung tanod, 'di ba? Kung saan man nakatira tong mga to. Kasi sa totoo lang nakakaabala 'di ba? Paano kung may emergency din ako? Kayo may emergency din may emergency din kayo. Patay na 'yun Aabalahin pa tayo ng patay. Yung pupunta natin mag-aagaw buhay na. Sinong di magagalit? 'Di ba? Sinong di magagalit? Kaya nga dapat sana pag may ganun, minsan meron na akong pinagsabihan na na tanod kasi lahat sila nandoon sa harap. Nagpapapogi sila doon sa harap. Samantalang doon sa likod walang nagbabantay. So anong nangyari? Ang haba ng traffic jam. Nagsasalubong na yung dalawang sasakyan doon sa isang linya. Hinintuan ko. Boss, tanod. Kayo ba yung tanod po dito? Ba't walang nagbabantay doon sa likod? Hindi ba kayo inutusan na pumunta doon? Sabi ko. Nagalit ako. Pero pumunta naman sila. Hindi ko alam kung tinuloy-tuloy nga lang nila. Importante na pagsabihan ko sila para sa susunod hindi nila gawin. Kasi pag may emergency doon, pag ibang tao may emergency tapos may abalang ganun, baka ikapahamak nila, di ba? So that is balik tayo So theories naman, since nakalagpas na ako dun sa traffic so balik na tayo. Theories, beliefs regarding the based on the evidence, patterns, leads, tips, and other information developed and uncovered in the case. Pambira, meron na naman. Ay, okay. Sabi dyan, pag pinagsama-sama mo, okay, or pag magbabase ka bilang investigator dun sa nakuha mong patterns, leads, or tips, or ano pa mang impormasyon, yan po yung tinatawag natin na theory. Pag theory kasi, teorya, hindi pa sigurado yan. Kumbaga yung pa lang yung naglalaro sa isip mo. Okay, nakukuha ba? Kumbaga, hindi mo pa ma-prove, pero pinaniniwalaan mo. Kasi nga mayroong belief diba? Nakikita nyo nakikita nyo yung definition niya. It is a belief. Paniniwala mo yan, diba? Pero hindi po hindi mo pa mapatunayan. Kasi nga theories pa lang nga. Bumabase ka lang sa kung ano yung nandun. Naku po, hindi naman kasi makakadaan tong isang to hindi na nawalan ng pinagkatandaan talaga naman Sandali lang wait lang lalagpasan ko lang. Nakita nang may libing, siningit niya yung sasakyan niya. Pambihira to.
Tapos pag nakagasgas, hihingi ng pasensya. Pag sinaktan mo, bibidyoan nila. Diyos ko, mga tao nga naman sa Pilipinas na. Saan ba to? Pagal na ako. Daming ingot pala dito sa inyo. Okay. So balik tayo ha. Pag sinabing theory, ibig sabihin na pinaniniwalaan mo base dun sa patterns, base dun sa lead, base dun sa tip, pero hindi pa napapatunayan. So that is theory. Okay, bigyan ko kayo ng example ha. Yung pag-aaral natin sa criminology, maraming theory dyan. Ano ba ang crime? Ano ba ang criminology? What is the definition of criminology? Sige, sagutin nyo ha, dyan sa inyo ha, sa kung nasan man kayo ngayon. What is criminology? Tigas ha. So, criminology is the study of crime and criminal. It's a social phenomena. Okay, ibig sabihin, pag-aaral daw ng krimen, pag-aaral daw ng kriminal. Okay? Now, pag nag-aaral ka ng krimen, that is criminology. Kasi nga, you're referring to the study of crime. That is criminology. Ngayon, paano mo malalaman yung pinagmulan ng crime? Doon na papasok yung tinatawag natin na crime causation, 'di ba? So, diyan sa introduction to criminology nyo, meron na siguro kayong mangilan-ngilan na alam diyan sa crime causation. Ibig sabihin, ano nga ba talaga yung pinagmulan ng krimen? Ano nga ba ang pinagmulan ng krimen? Yan yung pinag-aaralan doon sa theories of crime causation. Mga teorya pa lang yan. Kasi nga, wala po talagang exact na may alam kung ano ang pinagmulan ng krimen. Napakahirap kong alamin kung anong pinagmulan ng krimen. Kung ano ba talagang pinagmulan ng krimen. Kaya nga sabi nga nila, criminology is not a science. Hindi pa po science ang criminology. Hindi pa siya science kasi nga we don't know exactly what is the cause of the crime. Hindi natin alam kasi nga hindi naman pare-parehas ang mga krimen na nangyayari. Papansin niyo, meron tayong iba't ibang theories of crime. Meron tayong tinatawag na labeling theory. Meron tayong tinatawag na social learning theory, 'di ba? Yung social learning theory, yan po yung isang tao ay nakakapag-commit ng crime dahil to sa pakikisalamuha niya sa ibang tao. Ito yung sinasabi na nilang, tell me who your friends are and I tell you who you are. Ano ba kung yung mga barkada mo puro sila magnanakaw, 'di ba? Puro sila magnanakaw. Syempre ikaw magnanakaw ka na rin. Diba? Malaki ang possibility na magnanakaw ka na rin. Kaya kapag may barkada kayong magnanakaw, huwag nyo nang lapitan. Minimal na yan. Matadamay kayo dyan. Sasabi ko sa inyo. Baka pag tinumba yan, may tumba din kayo. Ha? Okay? Ganun ba? So, ganun po yung kailangan na mangyari dyan. Yun yung tinatawag na social learning theory. How about labeling theory? Ang isang tao daw sa labeling theory, nagagawa niya yung krimen kasi yun na yung nililabel sa kanya. Yun na yung sinasabi ng mga tao against sa kanya. Ito naman kabaliktaran nung isa, di ba? Halimbawa yung isa pinagbibintangan na magnanakaw, di ba? Labeling theory yun. Magnanakaw yan eh. Ngayon yung taong yun, dahil nga sa lagi siyang pinagbibintangan na magnanakaw siya, ang ginawa na lang niya, nagnakaw na lang talaga. Kasi yun na yung nasa isip ng yung mga tao sa paligid niya. So, yun na lang yung ginawa niya. Okay? So, that is what we call labeling theory. Aside from that, napakarami pa pong mga theories na pinagmulan or maaring pagmulan ng isang krimen. Okay? Minsan pa nga, merong isang krimen na ilang theories. Okay? Ilang theories of crime causation ang pwedeng maisalpak mo sa pwedeng pinagmulan ng krimen na yun. Okay, meron pa nga dyan theory na kung saan yung isang tao daw nakakapag-commit ng krimen kasi sinasaniban siya ng mga masasamang espiritu. Sinasaniban siya ng demonyo, di ba? Kaya yung tinatawag natin na demonological theory. Okay, nagets po ba? So that is about theories.
So as you can see on your screen, meron tayong tinatawag na inductive reasoning at saka deductive reasoning. Inductive at saka deductive reasoning. Sino nanonood sa inyo ng Detective Conan? Conan, si Shinichi Kudo or Conan Edogawa, 'di ba? Anime po 'yan eh. 'Di ba? Anime 'yan. Or si Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Yung pelikula, si Sherlock Holmes. Si Sherlock Holmes, that is the fictional character lang siya. Actually, hindi siya totoo. Fictional character lang siya. Sa isang libro, tapos ginawang pelikula. Sinong gumawa? Si Arthur Conan Doyle. Diba? Arthur Conan Doyle. Diba? Si Arthur Conan Doyle, siya po yung novel. Siya po yung may akda dun sa Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, siya po ay isang detective na kung saan magaling po siya sa both deductive and inductive skills. Ano ba ang pinagkaiba ng deductive at inductive skills, or deductive reasoning or inductive reasoning? Pasimplihin natin. Pag sinabing inductive reasoning, that is the gathering of evidences or piece of information before decision. Ibig sabihin, bago sila magbigay ng conclusion, okay? Or ito na yung kanyang conclusion, yun nga, yung parang ano bang ibang term dito sa conclusion na to? Yung kumbaga hindi decision eh, pero malapit na doon. Kumbaga sa tingin niyang nangyari, sa tingin niyang kung ano ang talagang nangyari. So that is what we call conclusion. Okay? So conclusion. Bago siya magbigay ng conclusion, meron na siyang nagkolekta na muna siya ng mga ebidensya. Kumbaga, nakabase sa ebidensya yung kung ano yung gagawin niyang conclusion. Proper yun. Kasi nga, bago siya maghusga or manghusga, meron na muna siyang mga pinangahawakang ebidensya na maaaring makakapagpatunay na yung panghusga niya o yung conclusion niya ay tama. That is inductive reasoning. Sir, how about deductive reasoning? Si deductive reasoning naman, wala pa siyang hawak na ebidensya, pero meron na siyang conclusion. Kumbaga may decision na siya before siya mag-gather ng evidence. Before gathering evidence. O, bigyan natin ng example Doon tayo sa deductive reasoning muna. Halimbawa, si Police Corporal Algo. Okay, si Police Corporal Algo. Matinik, di ba? Matibay na criminal investigator. Pumasok siya sa isang crime scene. Merong babae doon, nakahiga. May babae doon na nakahiga. Di ba? Walang saplot, pang itaas. Pagkatingin niya, sabi niya kagad, rape yan. Ay, matikas Nakita lang niya yung babae, nakahubad, nakahiga, walang pang saplot sa itaas, di ba? Nakahubad. Sabi niya, rape yan. Okay, wala pa siyang ebidensya. Hindi pa siya nangungulekta ng ebidensya noon. Rape yun. Rape na daw, sabi niya. That is what we call deductive reasoning. Pero mapapatunayan mo ba na rape yun by means of just looking at the situation of the victim? Siyempre hindi pa, di ba? So, doon napapasok yung inductive reasoning. Pag sinabing inductive reasoning, kailangan mo munang alamin kung bakit siya nakahiga at walang saplot pang itaas. Kahit ako naman wala din akong saplot pang itaas pag natutulog ako di ba? Kasi nga may init. That's what we call inductive reasoning. Kailangan mo muna maghanap ng ebidensya. Maghanap ko muna ng mga ebidensya. Tapos yung mga ebidensya mo, yun yung kailangan na pagbabasihan mo bago ka magdesisyon or before you give your conclusion on what really happened on the crime scene. So yun yung tinatawag natin na inductive reasoning. Okay? So that is the difference between inductive and deductive reasoning. Nauhulo naman ako. Sorry medyo mas nilalakasan ko kasi yung boses ko ngayon dahil baka hindi nyo marinig. Medyo may distansya kasi yung cellphone sa akin. Siguro bukas marami na magre-recite
Para naman bawas-bawasan yung pagpa-finals examine ko. At saka yung ano. Okay, next we have what we call the trichotomy of criminal investigation. Trichotomy of CI. Okay, so first one, to become a better criminal investigator, diba? Yung tinatawag natin na trichotomy, you must have undergone what we call training. Okay, parang tayo katatapos lang natin mag-training, sunog na sunog ang balat ko, tapos puro pasa ang buong katawan ko naman. Grabe, mga dragon talaga, mga hayop na yun. Sabi nga nila, you hate the discipline but you love the result. Totoo yun. Mahirap ang training, napakahirap ng training. Hindi mo matatawag na training yan kapag di ka nahirapan. Pero kung ano man yung magiging resulta ng training na yun, you are very satisfied. Yes, totoo yan. Talagang masasatisfied ka sa magiging resulta ng training, lalong lalo na kung hindi mo dinaya. May mga pagkakataon kasi talaga na may makakasama ka na puro panggugulang yung ginagawa. Yung bang nagtatrabaho kayo as a team, tapos yung isa pa relax lang. Totoo lang nakakabwisit yung ganun. Pero dinadaya nila yung sarili nila pag ganun. Dinadaya nila kasi nawawalan ng essence yung training. Kasi yung training mahirap talaga yan. Yes, pwede ka mag-take life. Okay yan, mag-take life ka. Alam niyo bang yung definition ng take life? Alam niyo hindi naman bawal ang take life eh. Pero, mali. Depende sa take life. Okay, may mga bawal na take life, pero merong mga take life na importante para sa atin para tayo. Kumbaga, importante ito para sa atin para makasurvive tayo. Kasi pag nasa training center kayo, huwag niyong isipin mo kung kailan kayo matatapos. Isipin niyo kung paano kayo makakasurvive sa buong maghapon. Kasi nga buong maghapon kayong pinapatay doon. Hindi naman literal na binubugbog, di ba? Sinasaktan, hindi yun. Pero pinapatay sa aspeto na yung pag-iisip mo, di ba? Yung pangatawan mo, pagod yung utak mo, pagod yung isip mo, di ba? Minsan pagod pa yung puso mo doon kasi mamimiss mo talaga yung mga tao sa labas. Lalong-lalo na yung mga may girlfriend, may boyfriend, di ba? Mag-overthink, ano kayong ginagawa ng boyfriend or girlfriend ko? Nahihirapan kayo doon. Mantakan nyo alas 2 ng madaling araw, nagmamasi-masi kayo. Tapos yung girlfriend mo nandun sa bar, may kainumang ibang lalaki. Aray ko, di ba? Pag ganun yung iniisip mo, no? Hindi ka makakasurvive doon sa training center, baka masirahan ka ng bait doon. Okay? So pag training, yes, ulitin ko, merong mga take life na bawal at hindi bawal. Okay? Kaya nga sabi ko depende. Yung mga pwedeng take life, yung mga ito yung mga hindi po eh. Siyempre pag sinabing take life, mali talaga yan pagdating sa training center. Pero pag di mo ginawa, hindi ka makakasurvive. Pagkain, that is take life. Kasi sa training center, hindi to patalastasan, naka-focus tayo, naka-align tayo dito sa discussion. Okay, sa training center kasi yung pagkain doon very limitado, very limited lang. Oo, tapos minsan kulang pa sa sustansya yung mapapakain nila doon. Doon sa last na training na pinuntahan ko, ang pinapakain lang doon sayote na mayroong bihon. Sayote tas bihon, yun lang. Puro carbs lang talaga. Puro carbs lang, manghihina ka. Ngayon, para ma-sustain mo yung sustansya mo, kailangan mo mag-take life, di ba? Bibili ka ng manok sa labas, di ba? Magni-ninja moves ka. Gagapang ka sa gabing madilim para makabili lang ng fried chicken. Okay? So, yung po yung tinatawag natin na good na take life yun. Pagkain, ano pa? Pagtulog. Kasi nga, sa training center, 30 minutes lang yung tulog mo. Diba? Yung last na pinuntahan ko, 30 minutes, 20 minutes lang pala. 20 minutes, 25 minutes lang yung matinong tulog mo. Masasabi mo lang na medyo matino yun kasi natulog ka mismo doon sa tent mo.
Okay, doon sa tent na ipinatayo mo, medyo matino yun kasi kahit papano nabawasan yung lamok doon sa tent. Pero 20 to 25 minutes, ilang porsyento lang yun ng 24 hours sa maghapon. Ako po, kulang na kulang, di ba? Ngayon kapag may pagkakataon, idlip-idlip ka, di ba? Kaya nga nauso yung tinatawag na power nap. Yes, to, nakaka-power talaga yung nap na yun. Yung idlip na yun, takin mo, isa pa to. Naka-flasher sa kanan, pumunta ng kaliwa. Okay, balik tayo. Yung power nap, totoo yun. Nakaka-boost ng energy. Yung pag-idlip ng 10 to 15 minutes, goods na yun. Pero pag lumagpas ka ng mga ganong oras, naka 30 minutes ka na, hindi na idlip tawag doon, tulog na yan eh. Okay, tulog na yung tawag doon. Pag-iising mo doon, masakit yung ulo mo. Okay, masakit yung ulo mo, tapos namumula yung mata mo. Pero pag power nap lang, diba? 10 minutes, pababa, okay na yan. Goods na yan, para na kayo natulog ng medyo mahaba-haba. Sa utak nyo yun, pero sa katawan nyo, hindi. Talagang mag-re-reflect sa katawan ninyo yung hirap ng pinagdadaanan. Di yan basta-basta makaka-recover. Okay? So, pag sinabing training, that is a critical factor in developing and to become competent investigator. Is to key to freedom from bondage, ignorance. Okay, so pag sinabing training, kaya nga sabi ko nga dapat yung seryosohin yung training na yan kasi nga naka-align sa trabaho nyo yun eh. Okay, nakukuha ba? Naka-align sa trabaho nyo. For example, meron kayong discussion sa tamang pagkuha ng vital signs. Alam niyo yung vital signs? Yung pagkuha ng blood pressure, pagkuha ng temperature, pagkuha ng pulse rate, di ba? Kaya nga may training eh, pinagawa sa inyo dun sa training. Pero ang ginawa mo, natulog ka, hindi ka nakinig ng maayos. Ngayon meron ng actual scenario, real McCoy, diba? na-deploy na kayo sa area. Merong tao doon na kailangan kunan ng vital signs. Ngayon hindi mo alam yung gagawin mo kasi hindi mo ginawa nung training, hindi ka nakinig, diba? Patulog-tulog ka, diba? So that is the essence of training. Kailangan mong pakinggan yan, diba? Kailangan mong seryosohin yan kasi nga training is a program for us to become a better individual. Okay? At saka yun nga, that is the key to freedom from bondage, ignorance, diba? Yung kumbaga pag sinabing ignorante kasi walang alam eh, diba? Walang alam, kulang yung alam. Pero dahil sineryoso mo yung training mo, alam ko to, kaya kong gawin to, maliit na bagay, kaya ko to, di ba? Mga ganyan, that is what we call training. Itim ko, grabe, nasunog talaga yung balat ko. Okay, so PNP, di ba? PNP na to, PSBRC, okay, so PSBRC sa ano yan eh, training ng Philippine National Police. Yan po yung basic nila, Public Safety Basic Recruit Course, kung hindi ako nagkakamali. Okay, dito naman sa amin sa BFP, we have the FBRC or the Fire Basic Recruit Course. Sa Fire Basic Recruit Course, meron pong 3 na skills na kailangan pag-aralan dyan. BRRT, the Basic Ropemanship Rescue Training. Yan po yung trabaho ng isang rescuer. Napakahirap na trabaho niyan, ang rescue training na yan. Nakakit ka pa lang ng bundok. Kung nakapunta na kayo sa sa Bangan, sa Alaminos, meron dong bundok na halos puro bato na hindi yung bato na solid, yung bato na parang hollow blocks na merong semento sa loob, na kapag nagkamali ka ng tapak, patay. Patay din yung nasa likod mo dahil matatabunan siya ng bato. Akitin yung bundok na yun, tapos bababa ulit, diba? Magra-rappelling ka pababa, tapos hahanapin mo yung biktima, tapos pagkahanap ng biktima, itataas mo ulit dun sa taas ng bundok. Napakahirap, Diyos ko. Okay,
MFR naman, that is the medical first responder. Okay, trabaho din ng BFP na magbigay ng first aid, diba, sa mga pasyente. Okay? And lastly, ito lang yung alam kasi ng mga tao na trabaho ng BFP, firefighting. Alam nyo, firefighting parang sideline lang ng BFP yan. Though yan ang yan lang ang talagang trabaho na si BFP lang gumagawa, firefighting. Kasi nga wala namang ibang ahensya ang gobyerno na naka-engage sa fire suppressor or fire suppressant. Okay? Pero meron tayong mga tinatawag na fire volunteer, lalong-lalo na sa part ng Manila kasi kulang na kulang ang kulang na kulang kasi talaga yung mga bumbero sa buong Pilipinas. Hindi makasabay yung dami ng pangangailangan sa dami ng resources. Nakuha nyo yun? Kasi mantakin nyo hanggang ngayon mayroon pang mga bayan sa buong Pilipinas na wala pa ring istasyon ng sunog. Mantakin nyo, pag nagkaroon ng sunog dito sa bayan na to, kailangan pa niyang maghintay ng bumbero galing sa ibang lugar. Wala na, ubos na yung bahay bago dumating yun. Ang gagawin na lang ng mga yun, sisiguraduhin na hindi na ulit lalaki yung apoy o hindi na ulit masusunog. Kasi nangyayari yan namatay na yung sunog pero biglang mabubuhay ulit, yung tinatawag natin na rekindling. Ilang beses na namin nasubukan yan, diba? Napatay na namin yung sunog doon sa bahay, after 20 minutes lumaki na naman yung apoy. Lumaki na naman. Sir, paano na nangyari yun? Madali lang mangyari yun. Kasi ang apoy, 3 lang ang kailangan niya para mag-exist. Diba? Fuel, heat, tsaka oxygen. Yung fuel, heat, at tsaka oxygen na yan, nandiyan lang yan sa labas. Pero isa na lang ang inaantay dyan Isa na lang inaantay. Yung tinatawag natin na yung certain na init o yung combustion level niya. Okay? Kapag nakuha na kasi ng isang bagay, yung certain na init na kailangan niya, aapoy na yan kahit hindi mo sunugin. Okay? Aapoy na yan kahit hindi mo sunugin. Hindi ko mahukay sa isip ko yung gusto kong sabihin na term sorry By the way, mapag-aaralan din naman natin yan sa third year ninyo, third year second sem, is about arson and fire technology and arson investigation. Okay, so magandang subject din yan. Next naman sa counterpart natin sa JAID, which is the Jail Basic Recruit Course or the JBRC, diba? FBRC, PSBRC, JBRC. That is an example of what we call training. At lahat po yan is under the Philippine Public Safety College. Okay, the one that creates kasi of PNP, BGNP, and BFP is the RA 6975, tama ba? 4 yun Yung pang-4, ito, the Philippine Public Safety College. School din yan, diba? School din yan sa Laguna, Camp Vicente Lim. So nandun lahat yan, doon nyo siya makikita. Sorry na, medyo umikap ako dahil kulang pa ako sa tulog. Taka nyo, 3 araw ba naman na walang ligo? 3 araw na walang ligo, 3 araw na walang maayos na tulog. Okay, so next one, what we call tools. Tools naman, that is the establish facts and develop evidence. A criminal investigator use 3 I's. Ito na yung information, interrogation, and instrumentation. Yan yung pinag-aralan natin last topic, the tools. Okay, tools of investigation. And lastly, the what we call technique. Pag sinabing technique, that is a science of tactical strategy.
Okay? In investigation. Magkakaiba kasi yung tinatawag natin na technique ng mga tao. 'Di ba? Pag sinabing technique, parang diskarte yan. Yung karpentero dyan sa inyo at saka yung karpentero dyan sa tabi ng barangay ninyo, magkaiba yung kung paano sila gumawa ng bahay. Tama? Okay? Magkaiba yung strategy nila. Tama? O yun yung tinatawag natin na technique. Next one is the criminal investigator. So pag sinabing criminal investigator, that is the person who are conducting criminal investigation. Okay? So criminal investigator is the superstar in the process of investigation. Bakit superstar? Kasi nga lahat ng sasabihin ng isang criminal investigator, napaka-importante niyan. Lalo na pag kinalaman sa kaso. Kaya nga kapag merong crime na nangyari, hindi muna nagpapa-interview yung mga kapulisan, 'di ba? Lalong-lalo na kung very sensational. Pag sinabing very sensational, matinding talakayin 'yan. For example, isang senador pinatay, 'di ba? Sensational 'yun. 'Di ba? Lahat po ng pieces of evidence na makukuha doon, gaano man yan kaliit, 'di ba? Napaka-importante po ng mga 'yan. At kung may sasabihin man si criminal investigator na may kinalaman po diyan, inaabangan ng lahat. Kaya nga superstar, 'di ba? Parang artista din na yung mga superstar. Kapag pumunta sa isang lugar, inaabangan, 'di ba? Yun ngang pumunta yung mga banda, yung mga sikat na banda diyan sa San Carlos City. Marami bang taong umaabang? Yes, 'di ba? Napakaraming taong umaabang. Tinatawag natin na superstar. Okay? Next. The criminal investigator must be capable of observation. Sige, gumawa kang katangan mo. Okay, must be capable of observation and a rational thinker. Kasi nga, pag criminal investigator, dapat keen observer yan. Kumbaga, alam niyo yung pag-observe, yung bang pinapakiramdaman lahat. Okay? Kumbaga yung pag-oobserba niya ay higit na mas malakas dapat kaysa sa normal na individual. Yun yung tinatawag natin na keen observer. Okay? Dapat kung paano magsalita, yung kinakausap niya, halos lahat dapat naoobserbahan niya. Kaya nga si criminal investigator dapat lagi may hawak na tickler yan. Okay? At syempre dapat pag criminal investigator, you must be a rational thinker. Okay? Rational thinker. Pag sinabing rational thinker, iniisip ni criminal investigator na kaya niya bang gawin yun? Bakit niya gagawin yun? Di ba? Ganun ba? Di ba? Kapag hindi ganun yung pag-iisip ng criminal investigator, mahinang criminal investigator to. Hindi marunong mag-rationale. Dapat marunong siyang mag-rationale. Kumbaga, pag meron siyang alam, o meron siyang nasaksihan, o merong sinabi sa kanya, di ba? Hindi niya muna paniniwalaan, dapat muna yan. Mag-iisip muna siya. Tama ba kayong sinasabi nito? Bakit niya naman gagawin yun? Bakit kaya ganito yung ganyan? Maraming bakit. Okay? Kumbaga, nagiging siya, yung kumbaga suspicious. Yun, parang siya, suspicious. Suspicious siya sa lahat na makukuha niya mga informasyon. That is what we call the rational thinker. Diba? Hindi problema yung pagiging suspicious pagdating sa criminal investigator. Pero kung halimbawa yung girlfriend mo suspicious, okay kamay. Mahirap yun. Diba? Kumbaga, maya't maya, pinagsususpetsahan ka. Bakit hindi ka nag-reply ng 2 minutes and 35 seconds? Siguro meron kang kachat na iba, no? Pambihira. 2 minutes and 35 seconds na hindi ka nakapag-reply, inaaway ka. Diba? Hindi ba naman engot niyang girlfriend na yan? Ay, piyo pala yan ko yun, ha? Okay? So that is what we call a rational thinker. Rational thinker, pag suspicious ka, okay yan kung criminal investigator ka. Pero kung halimbawa, dadali mo sa bahay ninyo, mahirap yan.
Diba? Dadalhin mo sa relationship mo yung pagiging suspicious mo, mahirap yan. No? Nakakasira ng relasyon yan. Diba? Because on in every relation, kailangan po ng tinatawag natin na trust. Dapat meron kang tiwala. Diba? Pero pag sa criminal investigator, dapat hindi ka naniniwala basta-basta. Okay, nagets ba? Simbahan tayo. Hindi na ako mabumusik. Buti pa sila nakapagsimba na. Ay. Nakaka-distract siya. Maganda kasi siya. Oo, aminado tayo dun. Okay. Please lang wala mag-upload ng video na to ha. Wala sana mag-upload kasi bawal tong ginagawa ko. Nagda-drive ako habang nagtuturo. Pero nakafocus naman ako sa dinadrive ko, di ba? Nakafocus naman ako. Tinitignan ko naman. Okay. Tsaka alam ko naman yung mga pinagsasabi ko kahit na hindi ako nakatingin dyan sa phone. Kumbaga guide lang to eh. Yung mga nasa screen ninyo, guide ko lang yan. Okay, so next. Criminal investigator must tested with his discretion. Pag sinabing discretion, that is what we call wise judgment. Diba? Lahat kasi ng police meron tayong tinatawag na police discretion. Kumbaga binibigyan sila ng pagkakataon or oportunidad na magdesisyon base sa kung ano ang sa tingin nilang tama o mali. Yan yung tinatawag natin na discretion. Minsan kasi may mga bagay-bagay na masasaksihan or makakasagupa na hindi naman nakasulat sa libro. Kumbaga hindi naman siya itinuro. Okay? Now, it's up to you kung paano mo pagdidesisyonan yun. So long as hindi ka makakalabag sa batas. That is what we call discretion. Wise judgment. Okay? Wise judgment. Okay, now let's talk about the qualifications of criminal investigator. I want you to listen to this because kung gusto nyo maging criminal investigator, you must be just like this. Okay? Actually, kahit ayaw mo maging criminal investigator eh, pwede mo namang i-apply to sa pang-araw-araw mo na buhay. Diba? Lalo na yung mga female dyan, diba? Kasi yung mga magagaling mag-imbestiga talaga kaya nga dapat lahat ng criminal investigator babae. Kasi magaling sila mag-imbestiga. Magaling sila mag-screenshot. Diba? Magaling silang magtanong-tanong kung anong ginagawa mo. Kung nasan ka sa mga lugar na yun, mantakin mo, nakalimutan mo na kung saan ka nanggaling eh. Sila alam nila. Kahit dun sila kagaling mag-imbestiga. Talagang nakatatak na yun sa isip nila. Hindi yun bad. Okay? Hindi ko binubuli yung mga kasama natin na female. I'm just saying na pag sinabing criminal investigator, mas maganda kung babae kasi talagang sila eh, matandain ba? Tapos yun nga, very suspicious sila sa lahat ng mga bagay-bagay. Ang criminal investigator talaga. At saka isa pa, sabi nga nila, eto memes na ito sila daw ay laging tama. Diba? Di sila pwedeng magkamali. Pag nagkamali sila, tapos na ng daigdig, pag ganun. Kaya nga pag nag-aaway yung girlfriend tsaka yung boyfriend, yung girlfriend lagi ang dapat nananalo. Kasi once na natalo yan, maghihiwalay na sila eh. Tapos na kagad ang usapan. Hindi ka pwedeng manalo kung lalaki ka. Babae lang dapat. Okay? Kasi nga pag siya ang nanalo, pag natalo yung babae, tapos na ang relasyon. Wala na. Okay? Wala na. Hindi na pwedeng buuin ulit yan. Tapos na tayo. Ganun na kagad yan. Di ba? Okay. Now, we have the qualifications of investigator. So, unang-una dyan, to become a good investigator, you must have what we call perseverance. Perseverance. Okay? Perseverance refers to steadfastness, persistence, and resolution to bring desired conclusion
in spite of obstacles connected with criminal investigation. Meaning pag sinabing perseverance, kumbaga matyaga ka. Okay, talagang matyaga ka na lagi kang nandun kahit na kulang ka sa tulog. Kasi pag criminal investigator, sometimes meron silang mga subject or meron silang mga suspect na kailangan nilang bantayan sa buong maghapon at magdamag. Ang takay nyo, buong maghapon at magdamag, babantayan po nila. Kumbaga, lalo na yung mga nag-undergo ng surveillance. Kasi nga, pag sinabing surveillance, that is intended to caught the suspect in the act of committing such crimes. Diba? Para malaman kung sino ba yung mga kasabwat niya o sino ba yung mga taong kasama niya sa paggawa ng krimen. Okay? Ngayon, hindi naman magagawa ng criminal investigator yung pagmamatsyag na yun kung hindi po siya magtsatsaga na bantayan, di ba? Mapapainit, malamig, mapagutom, di ba? Dapat nakatutok talaga yung mata nila kung saan pumupunta yung kanilang subject. Kasi malingat lang sila, hindi pwedeng ginagawa nila na, halimbawa magsi-cellphone, di ba? Tapos titingin, hindi ganun yun. Kung mag-cellphone man sila, pitik lang, saglit lang. Pero yung magsi-cellphone sila, mag-mobile legend sila habang nagso-surveillance sila, naku, wala, makakatakas po talaga yung suspect dun. Malilingatan po nila yun, wala na. So that is what we call perseverance. That is a good example of perseverance, di ba? Yung mga taong may goal kahit na nahihirapan na, di ba? Physically, emotionally, di ba? Kagaya niyan si nanay, di ba? Senior citizen na, pero meron siyang perseverance di ba? Gusto niya, meron siyang goal, gusto niya matapos yung run niya kahit na masakit na yung mga kasukasuhan niya. That is what we call perseverance. Okay, next, endurance. Pag sinabing endurance naman, that is the ability to last physically and mentally. Hence, he must have extraordinary physical and mental energy enduring sleepless nights and tiresome days. Okay, madali lang, no? Madali lang intindihin. Pag sinabing endurance, kahit na kulang sa tulog, kahit na hindi nakakapagod, still, di ba, ginagampanan pa rin yung trabaho. That is what we call endurance. Ito, endurance tong mga to kasi kahit na magdamag silang magsugal, okay lang, di ba? Nakakasugal pa rin sila. That is endurance. Puyatan yan, diba? Yung mga nasa lamay, mag-i-start yan mga alas 11 ng gabi, tapos aabutin yan ng mga alas 4 or alas 3 ng madaling araw. Minsan pa nga umabot pa hanggang umaga yan diba? So that is what we call endurance. Okay, next one, we have incorruptible honesty and integrity. So several temptations are over money that is offered to affect the investigation. Actually, kapag investigador ka kasi, asahan nyo na maraming tukso sa paligid. Alak, pera, babae. Okay? Gagawin po yan. Bibigay po nila yan. Lalong-lalo na kapag gusto ka nilang suhulan. Kumbaga, halimbawa, meron kang nalaman. Tapos yung nalalaman mo, maaari nilang ikasira, maaari nilang ikakulong. Ang gagawin po nila, kakaibiganin ka nila, di ba? Ibigyan ka nila ng pera, di ba? Ibigyan ka nila ng kung ano-ano. Marami silang i-offer sa iyo. Pero kung ikaw isang criminal investigator na incorruptible, honesty, at meron kang tinatawag na integrity, hindi ka mabibili ng mga yun. Okay? So, best example niyan is si Mayor Benjamin Magalong. Alam niyo ba yung kwento ng SAF 44? SAF 44.
Ang nangyari kasi dyan sa 44 na yan, ang head pa ng Criminal Investigation and Detection Group nun, si ADG, ay si Police Major General Benjamin Magalong. Nung time na nagkaroon ng sa 44, siya din po yung head ng inquiry sa kung ano ba yung talagang nangyari during that time. Sino nga ba talaga may kasalanan sa 44? Now, inoforan siya ni ex-president Noynoy Aquino na gawin siyang police general. From 2-star general, inoforan siya na maging 4-star general, just to let down the result of his investigation in regards to the SAF 44 incident. Pero nilet go niya yun, diba? Sabi niya, hindi ako masusuhulan ng kahit na ano. Matangin na, sinusulan siya na maging pinakamataas, diba? Maging police general sa ahensya ng Philippine National Police. Pero hindi niya yun tinanggap. Talagang nilabas niya pa rin kung ano ba talaga nangyari at kung sino ang may kasalanan doon sa naganap na krimen. That is Sir Benjamin Magalong. Oh shit. Ganun.